So ayun, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So again, another update na naman tayo patungkol kay Mayor Alice Go. Related naman ito sa di umano'y gumalaw ba? Hindi, yung nag-ano ng birth certificate niya. Tapos yun, Mayor Alice Go. So this video is from page Showbiz Update. So meron itong pamagat na Mayor Alice Go, tukoy na pumas lang nag-issue ng birth certificate ni Mayor Alice Guo. So, yan yung panonoorin natin. Bibigyan lang natin doon ng reaction. So, bago natin simulan, from Pitch Showbiz Update, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka aghawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Mayor Alice Guo tukoy na Domedo nag-issue ng birth certificate ni Mayor Alice Guo. So ano kaya yan, men? Sounds interesting. So again, Pitch Showbiz Update, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Stop. Reported na yung tao behind the Ulit. It was reported na yung tao behind the fixing of this late registration of birth certificate of Mayor Go was recently killed. His name is Gilbert Flores. Is there a possibility? Akala ko nga fake news lang yun pero totoo pala na merong chinugi. Grabe. Na imbitahin po yung family? Pinaiimbestigahan na ng Senado ang pagkamatay sa taong nag-issue sa late registered birth certificate ni Mayor Alice Guo na kinilalang si Gilbert Flores at ito ang kahindik-hindik na kanilang natuklasan. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ng video ito na tiyak na ikakagulat nyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, diba mapapaisip ka na lang talaga, coincidence lang ba yun? Nakahindik-hindik din yung pinagdaanan ng tao. Huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Matatandaan kamakailan lang nang kumalat ang balita sa pagdukot at pagkamatay ni Gilbert Flores na siyang nasa likod sa pagproseso at nagrehistro sa late registered na birth certificate ng controversial mayor ng Bambantarlac na si Mayor Alice Guo. Nauna nang naibahagi ito ni Attorney Tuto Kausing sa kanyang social media at sinabing pilit raw na tinatakpan ng pamilya nito na wag na... Yan Toto Kausing, courtesy din sa kanya. Supportahan nyo rin yan, guys. Grabe ang tapang ng taong yan, men. I think wala siyang takot Parang Percy Lapid style din siya ba na kung gusto niya talagang ikanta or sabihin yung mga katotohanan na nalalaman niya, ay sasabihin niya talaga. Wala siyang pake or kung meron man yung threat sa buhay niya. Parang wala lang talaga siyang pake or matapang lang talaga siya. Tuloy. Ang halongkatin pa ang kahindik-hindik na pagpanaw ni Gilbert Flores. Ayon sa report, dinukot umano si Gilbert Flores nitong May 30 at natagpuan na wala ng buhay kinabukasan nitong May 31. Ngunit hindi lang daw basta-basta ang mapait na sinapit nito, kundi may tama raw ito. Paumano ito sa leeg, si Gilbert Mejia Flores. Grabe. Biningbing at grabe. Tandaan ring nakatoka na sana sa susunod na hearing si Gilbert Flores na kababayan din mismo ni Mayor Alice Guo sa Bambantarlac upang sana sa mga katanungan ng mga senador kung ano ang kanyang koneksyon sa nasabing alkalde at kung paano niya naproseso ang birth certificate ni Mayor Alice Guo. Ngunit sa para movie lang na yung mga witness ba sinutsugi. Kasamaang palad ay hindi na ito umabot. Agad naman na dumipensa ang pamilya ni Gilbert Flores at sinabing heart attack umano ang tunay na ikinasawi ng kanilang ama. Pero base sa kanilang naunang post ay nakikiusap ito sa publiko na wag na umanong ikalat pa ang scene of the crime ng kanilang yumaong ama bilang respeto na lang daw dito at sa kanila. Considered ba yun na scene of the crime yung heart attack? If ever na may heart attack, considered ba yun as hindi pwede din kasi baka merong some kind foul play. Okay lang pala yun. Good morning, Senator. I'll be asking sana, it was reported that there were about 400 illegal pogos. Aside from the legal, ano po ang move natin para hindi po ba dapat mai-announce to kung ano yung mga legal so the proper authorities can do their job na yung mga illegal is mabigyan ng tamang aksyon? That's my first question. Second po, it was reported na yung tao behind the fixing of this late registration of birth certificate of Mayor Go was recently killed. His name is Gilbert Flores. Is there a possibility na imbitahin po yung family? Because nag-uumpisa na atang mag-leak ng mga information yung ibang anak regarding this. And
Yung third po, I heard, correct me if I'm wrong, Senator, and pasensya po for my ignorance. I just wanna know, kasi it was approved by Congress, yung POGO po natin. So, paano papasok yung authority ng Presidente to cancel their, yung kanilang, what we call this authority na mag-open? I think basic lang. Cancel automatic. Kasi meron namang natagpo ang di ba, mga malicious na pinaggagawa. I think same lang din kasi 'di ba nung time na inaprobahan yung POGO ay may mga senator din na bumoto dun, 'di ba? So if ever na halimbawa ngayon i-revote ulit nila or tawag diyan, pagbotohan ulit nila at yun, maraming tawag diyan boboto na ipa-close yung POGO, I think wala nang problema diyan, 'di ba? Or after nilang tawag diyan, mapagpasyahan 'yan, automatic yung mga nandun na sa POGO or yung mga humahawak na ng POGO yung some kind magpapa-cancel, magpapa-close or whatsoever. In my opinion lang naman yan. So correct me if I'm wrong lang din. Since it was approved by Congress, ano po ang move natin dito? Yeah, that's a very good question. No? Parang bigyan ko ng context. Yung batas na yan na-approve in 2019, no? More or less. If my memory serves me right, no? About 2019. Bago mag-2019, yung mga POGO nag-umpisa pumasok dito. I think around maybe 2015, 2016. Boom! 2015, 2016. Sige, sabihin na lang natin na 2016. Sino ba yung namumuno ng 2016? Diba? At that time, wala siyang taxation regime. So wala tayong ini-impose na buwis sa kanya. Kung meron man, napakababa. No? At alagang-alaga. Malabo rin kung sino ang regulator niya at malabo rin kung ano yung definition ng POGO dahil nung binuo yung PAGCOR, wala pang internet at that time. So, hindi alam kung sino magre-regulate sa POGO. So, kaya during that time, lumapit sa Kongreso para i-define unang-una kung anong POGO. Pangalawa, i-assign yung regulator ng POGO. At pinakamalaga, yung taxation ng POGO. No? So, kaya siya nagkaroon ng, in a sense, legitimacy. No? Dahil na-define siya through a taxation law. Ngayon, kaya yung final ko is to repeal that taxation law. Kasi kung ano yung nag-legitimize sa kanya, i-repeal natin para maging illegitimate siya. Now, that's number one. Number two, kahit na may batas, the President can suspend the application and can suspend existing licenses for Tama. Commander-in-Chief siya eh. So if ever na may makita siyang malaking pagkakamali na, of course, grabe yung authority niya dyan. National security purposes. Kaya importante yung recommendation ng NSC na ito ay isang national security threat because national security trumps everything, including commercial operations. At ito, proven na ang POGO nakakapinsala at may national security threat, no, according to our intelligence agency. Kaya by mere executive action, pwede nang cancelahin, una mag-moratorium muna para walang mag-apply, then pangalawa, cancelahin yung mga existing licenses because of what's happening right now. No? Tama, tapos wag nang pabalikin. Baka kasi kapag na-cancel lahat yan, tapos nag-appeal, ibabalik na naman ulit. Or if ever na yung mga pabor sa POGO naman, halimbawa, next administration, pabor sa POGO, or mababayaran ng POGO, mag-ooperate ulit. Pangit yung ganun, di ba? Pinawala, binabalik, based lang sa, per administration. Like, at dahil na-cancel yung license, pati mga work permits ngayon ng mga nagtatrabaho doon maka-cancel, babalik sila sa kanilang mga bansa nila. But at the same time, we will also repeal and ban POGOs. There are two laws banning POGOs kay Senator Villanueva at kay Senator Alan Cayetano. And then dadagdagan natin yung repeal ng taxation nila para buo yung pagbaban ng POGO. Okay. Nympha? Sir, yung sinabi nyo na yung mga POGO meron ng connection sa local crime syndicates and malawak na yung connections niya. In general po ba yun na lumabas sa executive session o particularly dun sa POGO sa Bamban? Itong discussion namin kahapon is limited to Banban. Pero sinabi rin ng ating mga intelligence agency na in Banban maliit lang to kumpara sa buong POGO activities. Apparently, again, without any details, no, itong mga sindikato na ito, mayroon din silang mga teritoryo eh. No? At hinahati na possible nga yan na isang tao lang yung may hawak dyan eh. Sa lahat ng POGO sa Pilipinas, di ba? Parang meron lang siyang mga managers or mga supervisors.
nila yung Pilipinas ngayon sa ito teritoryo mo, no? So may ganyan na pangyayari na ngayon, no? That's normal, 'di ba, sa mga organized crime. Kung makikita natin sa mga organized criminal, yung mga drug lords mayroong kanya-kanyang teritoryo, yung mga gambling lords may kanya-kanyang teritoryo. So Akin ang Tondo, iyo ang Cavite, kay Mayor Alice Go ang Bamban. Pag ano. normal yan sa mga organized criminals, no? So in short, Banban is part of a bigger operation, no? Pating kahapon yung aming focus was really the Banban Pogo Hub. Ibig sabihin, sir, yung Pogo sa Bamban, established na may connection na sa local crime syndicates? Meron. Kahapon, again, no, I won't name names, but meron. Based on their analysis and intelligence, meron. Obvious naman yan. Ano yun si Wang Jian, yung fugitive. Clear yun. Good morning with Dokla. Good morning. Pagkatapos mong gumaw, gaganda ang araw mo. Kayang-kaya kahit ano. Name names, but meron. Based on their analysis and intelligence, meron. Clear yun. So Very sir, clear. So sir, kung mismong intelligence agency na nagsasabi na may connection yung Pogo Hub dyan sa Banban, sa local criminal syndicate, do you think kapag nakaabot ito kay Presidente, ma-pressure na siya to act on it against Pogo? Ako nananawagan ako sa Pangulo natin na iban na kaagad ang Pogo, no? Dahil lumalala at lumalalim yung kanilang galamay at impluwensya. At ito na nanggaling na ito sa sarili nating intelligence offices, no? Hindi ito haka-haka namin, hindi ito Diba? Sariling investigation namin, ito galing na ito sa mga professional investigators and intelligence practitioners natin. So ayun, for sure marami na nanggigigil dito kay Senator Win Gatchalian at Senator Risa Hontiveros na mga illegal Chinese dito sa Pilipinas. Ano? Gigil na sila, mga taong to, wala, gusto talaga kami mawala dito eh. At patagal ng patagal, palala ng palala. Kaka-raid lang ng Banban Pogo early part of this year, meron na naman, wala pang 6 na buwan, meron na naman sa Porac. So wala silang takot eh. Kahit alam nilang yung raid nangyayari, tuloy ang ligaya nila eh. Yan ang magpapakita kung anong mga klaseng tao ang nasa Pilipinas, nasa bansa natin, na hindi kinakatakutan ng otoridad. Kahit na nag-raid na sa Banban, which is not so far from Porac, tuloy pa rin yung operation sa Porac. Mas malala pa yun sa Porac dahil meron doong prostitution at talagang human trafficking dinadali. Wala eh. Pilipinas to eh. Mahina lang naman yung penalty dito sa bansa natin. Kaya nga yung mga Chinese dito sila nagbibenta ng mga pinagbabawal na gamot, di ba? Kasi syempre, dito wala namang death penalty. Sa kanila meron eh. Di ba? Big offense yun. Kaya dito sila parang lumalakas yung loob nila na dito tayo. Kasi kapag yung bansa kasi death penalty yung parusa. Of course, meron pa rin mga lumulusot na mga illegalista, but yung iba matatakot na ba? Or magiging hesitant na sila. Mga kababaihan galing sa ibang bansa, no? So ganyang klaseng criminal syndicates ang nandito sa ating bansa. And then sir, ganun din ba yung sentiment or stand ng mga intelligence agencies na it's about time to ban Pogo? Ganyan talaga. Ganyan din yung kanilang sentimento dahil alam nila na lalala ito eh, no? Alam nila na ito kasi iniisip ko, kung yung 6.1 billion pesos nakapasok dito na hindi natin nalalaman, ako naniniwala ako parte nung pumupunta sa paglalagay at paglalagay ng mga makaka-impluwensya at natumbok ni Sir Win, 'di ba? Yan yung Pilipinas, nagiging movie na yung bansa natin. Movie siya, but yung mga illegalista yung bida. 'Di ba? Like kung mapapansin niyo sa movie, yung may mga organization na mga illegal, sila, may contact sila sa police, meron judge, attorney, sa presinto, sa politika, 'di ba? Marami like, my goodness. Wala, magiging possible talaga kasi syempre dito din sa Pilipinas, bigyan mo lang yan ng 6 digits or 5 digits, wala na. Okay, gagawin ko yan. Mga ganun na, mukhang pera. Nila yung para gumawa ng impluwensya, no? So ako naniniwala ako na yung perang pumapasok na hindi natin nakikita, pumupunta ito sa pagbibili ng proteksyon at doon na nga, no, sa galamay na ginagawa nila. Kasi itong galamay hindi naman mangyayari to kung walang pera eh. Hindi lang to dinner at kaibigan na tayo eh. No? Talagang maglalagay ka para magkaroon ng connection, no? At yun yung merong ebidensyang ipinakita sa amin na ginagawa nila itong ganitong paraan. At yung ganyan lang naman eh. Especially sa mga government agencies natin. 2 lang yan.
para hindi ka mahirapan dito sa mga ano natin. Kung hindi backer, yun, padulas. Diba? Mabilis sila dyan eh. Kaya nga maraming fixers dito sa Pilipinas eh. Kasi mukhang padulas. Ang sarap ng ipadulas din yung mga yan eh. Protection na yun, sir. Hindi lang from the authorities. Kaya siguro naglalagay na rin sila ng mga local, ng mga official sa gobyerno para may tutulong pa rin sa kanila Correct. sa protection na yun. Alam nila kasi illegal tong ginagawa nila eh. So, unang kailangan mo ng proteksyon para yung illegal na ginagawa mo, tuloy-tuloy. Pangalawa, kung mahuling illegal na proteksyon mo, makakatakas ka at makakabalik ka sa illegal na ginagawa mo. So, kumbaga sa chess, nag-iisip na sila ng ahead dahil alam nila one way or the other pwede silang ma-raid at pwede silang makulong. So importante na meron silang mga connection, no? At doon sa again, no, hindi ko lang masabi but may mga nahuli na nakawala, no, dahil nga may impluwensya sila. Grabe, no. Yan din 'yon. Syempre kapag big officials din yung sangkot diyan, pakakawalan din nila yan. Malay natin bina-blackmail din yung mga yan, di ba? Yan kasi papasok-pasok kasi sa mga ganyang mga illegal tapos ngayon wala na. Pwersahan na kayong naba-blackmail. 'Di ba? Kung kasi yan if ever na halimbawa ganyan, head ka ng police or part ka ng government officials, syempre unang tanggap mo ng bribe dyan or suhol, matik, pwede ka nang i-blackmail yan sa kasunod. 'Di ba? Hindi ka na makakatanggi. Ipagtatanggol mo sila kahit wala kang or kahit tawag dyan, kahit hindi solid yung or tagilid ka na or tagilid na yung pinaglalaban mo, need mo talagang ipaglaban sila kasi naba-blackmail ka na nila eh. Diba? Okay, si Ria and then Nympha. Hi, Sen. I'm Ria Fernandez Obina from TV5. Just want to raise again the question of Ms. Camille regarding Mr. Gilbert Mejia Flores. He sudden death daw po. He is supposed to attend one of the hearings. What information do we have so far? Personally, wala ko pang nakukuhang information aside from his possible connection to the syndicate or to the people who fake the birth certificate of Alice Go. And I say this with the people who fake the birth certificate of Alice Go. And I say this with emphasis on the possible. That is the initial information that we got, na possible connected siya dito sa sindikato o sa mga taong gumawa nung illegal na birth certificate ni Alice Go. Yun ang initial information namin. Kasi it's so coincidental no, na nangyayari ito at may namatay. No? I think nga malabong coincident yun eh. Pero iwan natin, hindi din natin masasabi kasi chinugi min Okay sana kung nadedo lang siya through illness. But yung chinugi ka, like bakit? Kung kailan ihaharap siya tsaka siya chinugi. Yun siguro takot sila na mabulgar or kasi hindi lang naman yan iisa eh. Kapag meron na kasing witness na magsasalita dyan, tuloy-tuloy na yan eh. Like, malaking reach yung matatamaan yan. Or marami talaga silang tatamaan yan. At I was talking about yung contractor in Howley. We also, chinek namin yung building permit na ang nag-apply si Alice Go at ang nakasulat doon sa contact engineer or engineer that you should contact. Isang engineer na nangangalang JM Turla. Nung pinuntahan namin siya, apparently namatay na rin siya, no, Jo? Namatay na rin siya. May 14, I think. 17. Oh. So, pangalawa na pala to. May 17 siya namatay. This year, sir? This year. Itong si Engineer Turla, apparently, siya yung pumiperma ng mga plano na ginawa ng mga Chinese. Yung plano kasi lahat gawa sa China eh. Lahat gawa ng Chinese engineer, Chinese architects, dinala dito. Pero hindi mo magagamit yan. Hindi mo magagamit yan kung hindi ka magpapapirma sa local engineers dahil yung lisensya dapat lumabas. So yung pumipirma. Ito si Turla. Yes, si Turla. At inamin rin ng pamilya na yon. But ang cause of death is heart attack. No? Yun ang sabi sa amin. Yun ang sabi sa amin. No? Nako. Medyo pa si Senwin dun eh. Yung sinabi sa amin na heart attack. Actually, yung heart attack kasi siya eh. Possible din siya na stage death, Though hindi ko sinasabing ganun, pero yun, based na naman tayo sa mga movies, kasi parang ginagaya lang kasi nila yung movies, di ba? Yung mga galawan nila.
Yung ano kasi heart attack, pwede siyang ano stage lang din siya. Like for example, yung mga nakikita natin sa movies, 'di ba, na chinugi yung mga tao at the same time pinapalabas nila na heart attack yung dahilan. Yan din yun may din masisilip din tayo doon, but hindi tayo sure diyan. So yeah, kayo na lang kung ano yung niyo dyan. I mean, kayo na lang bahalang humusga din. He's young. He's only 47. Parang ganyan lang. Mga 47 lang siya. So medyo na dead end kami doon dahil siya yung pumiperma. Siya yung connection doon sa mga Chinese engineers. Dalawa na pala. So na dead end kami. Sir, signatory, sir, wala na iba? Wala na iba. We check the plan. Siya talaga yung pumiperma. Okay, Ria, may So what do you think about the sudden deaths nitong mga individuals na to na possibly pwedeng sila yung missing puzzle sa ating investigation? Well, kung si Engineer Turla buhay pa, sigurado malalaman natin sino yung mga nagpagawa sino yung contractor o mga Chinese engineer na gumawa nung Pogo Hub sa Banban. But since wala na siya, hindi na natin malalaman yan. No? So, medyo if you look at the timing ni Turla and ni Flores, suspicious. It raises suspicion. No? But then again, I don't have any direct evidence for now. No? Okay, Nympha, may follow-up ka. Sir, meron kayo na-raise sa question, nagtataka kayo, tanong nyo bakit sa Bamban napili na itayo yung Pogo? Anong sagot na doon, Senator? Well, again, without Bamban siguro kasi doon yung mayor nila Without going into details, dahil nga si Mayor Alice Go is the one opened the doors for this criminal syndicate to come in. Naging enabler siya, no? Yes. Sa laki ng Pilipinas, bakit sa Bamban, no? And the only common link between the criminal syndicates and Banban is Alice Go, no? So, nasa gitna siya Nasa gitna siya. So, siya yung naging tulay between these criminal syndicates and Banban. Diba? Siya yung naging tulay. So, galing na yun sa bibig ni Senator Win Gatchalian na si Mayor Alice Go daw yung tulay or some kind nag-enable ng Pogo sa Bamban. Tapos yun, patungkol naman dito sa, grabe, 2 tao na pala yung nadedo, men. Like, can you imagine that? Yung isa patungkol sa birth, yung isa naman patungkol sa, engineer siya na siya yung pumirma dun sa mga plano ng mga Pogo buildings. Like, May 14, ha? Tapos ito si, Sir Gilbert Flores, siya? May 18 ba yun? May 31? So, ngayong, 2024 lang yun. Diba? Hala, lagot pala yung dito, men. Namimiligro pala yung buhay ng mga mga kababayan natin na sangkot dito, So sana, na lang siguro sila, unahan na nila, if ever nasangkot talaga sila, kumanta na sila, mag-cooperate sila sa investigation para naman bumaba yung sentence nila, diba? Tapos, yun, malinis din nila yung konsensya nila. Pagbayaran din nila yung some kind, tawag na yun, kataksilan nila sa bansa if ever, di ba? Grabe. 2 na yung nadedo, sa birth at saka sa engineer siya. Grabe, Parang lang pala talaga siya, Parang movie lang talaga, Well, sometimes din naman kasi, yung mga movies, based siya sa true story. So parang halimbawa true story, ginawang movies. Ngayon yung movies naman, ginaya naman ng true para maging true story, something like that. So parang cycle lang siya, di ba? So sana matapos na talaga to, at mapanagot na yung dapat mapanagot dito. At yun, according dito panawagan nga sa Pogo, sana ma-close na lahat ng Pogo, Do wala naman akong galit talaga sa Pogo na yun, pasensya na talaga kung yung mga legit na Pogo ay madadamay dito, pero wala kasi kaming assurance na lahat ng Pogo ay malinis. Though merong iba na malinis talaga, pero ginagawa lang kasi nilang front Parang siya para siyang pyramiding scam na sa una sagana, sa una function na lahat, sa una kumikita ka. Pero sa katagalan, wala na, nagiging scam na siya. 'Di ba? Nag-e-end up siya na wala, problema or perwisyo lang sa tao. Same lang din sa Pogo na sa una siguro, siya, good siya, legit siya, nagbabayad siya ng tax, walang ginagawang
illegal, hindi nang i-scam, hindi na nurture whatsoever. Pero syempre, katagalan, napupunta sila doon eh. Doon hindi ko sinasabi na lahat napupunta doon, pero merong napupunta doon. So, syempre, para maano natin yan, maiwasan na lang natin na humantong pa dyan, close na lang siguro lahat, di ba? So, yeah. I think that's it na lang muna. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Pitch Showbiz Update. Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Again, original video link in the description box below of Pitch Showbiz Update. Panoorin nyo yan. Tapos yun. That's it na lang muna. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.